Yung nadaan ka sa dilim, wala kang dagdag ilaw, sinusundan mo lang yung nakasabay mo sa kalsada na may sariling mini driving light. Ganito lagi ang sitwasyon ko nung wala pa akong mini driving light. Puro dilim, puro dasal, parang sagot na walang patutunguhan. I invoke my self-incrimination in your honor. Aray ko! Sa video na to, pag-usapan natin paano mag-install ng mini driving light sa ating mga motor, tamang pagwawiring, at ano-ano ang mga proper tools at equipment sa pagsasagawa nito, at ang bagong update sa tamang pagkakabit base sa guidelines ng LTO. Tara, umpisahan na natin. Umpisahan natin sa bagong nilabas na guidelines ng LTO. Ayon dito, maximum of 2 auxiliary lights lang ang pwedeng nakakabit. Ang bawat auxiliary lights ay maaari lamang magkaroon ng hanggang 6 na bulbs. Ang direksyon ng beam ng ilaw ay dapat pababa. Dapat ito ay may minimum downward deviation na 20 cm sa distansya na 10 meters. Ang auxiliary lights ay dapat may hiwalay na wiring at switch na hiwalay sa main headlight. Kailangang naka-install ng hindi lalagpas sa taas ng handlebar. Bawal gumamit ng blinking, rotating o flashing lights, maliban na lang kung authorized emergency vehicle. Ang kulay ng ilaw ay dapat white o selective yellow lamang. Gamitin lamang ang auxiliary light sa madidilim na lugar, hindi para makasilaw sa kasalubong na motorista. Ang violation nito ay may kaukulang multa at posibleng tanggalin ang ilaw sa inspection. Ngayon, meron tayong ginawang diagram dito na madaling maintindihan lalong-lalo na ng mga beginners. Dito sa setup natin, gagamit tayo ng dalawang relay. Unahin natin tong relay. Sa relay, may dalawang number 30. Pagsasamahin nyo at ikakabit sa positive ng battery na may fuse. Maglalagay kayo ng fuse dyan. Hindi ko na na-drawing eh. Pero may fuse yan. Ang lalagay nyo yung fuse ay 15 amps. Pero pag sa actual natin, ipapakita ko naman sa inyo lahat pag inaktual na natin. Ulit, ang dalawang number 30 ay pagsasamahin at ikakabit sa positive ng battery na may fuse. At dito naman sa number 85, pagsasamahin ang number 85 at ikakabit direkta sa negative ng battery. Mas maganda sa direkta sa negative ng battery dahil mas malakas sa makuha nating ground. Rekta sa negative ng battery. Ang dalawang number 85 pagsasamahin at idedirekta sa negative ng battery. Dito naman tayo sa domino switch. Sa domino switch may tatlong kulay. Hahanapin nyo yung common wire. Mamaya sa actual, ipapakita ko sa inyo kung paano natin hahanapin yung common sa domino switch nang hindi na tayo babase sa kulay. Kaya napaka-importante na may test light tayo para matest natin yung bawat wire kung saan dyan yung common. Pero kadalasan, dito sa domino switch, dito sa mga nabibili online, ang common dito yung kulay blue. Ang common ng domino switch, itong kulay blue, ay i-connect natin sa accessory wire ng ignition switch. Mamaya ipapakita natin actual kung paano natin nahanapin yung accessory wire dito sa motor natin. Kaya huwag kayong mag-skip ng video para hindi kayo malito, okay? So ngayon meron na tayong dalawang wire sa domino switch. Yung isang wire ikakabit natin sa number 86 ng relay. Yung isang wire ng domino switch itatap natin sa number 86 ng isang relay. At yung nag-iisang wire ng domino switch ilalagay naman natin sa isang number 86 ng relay. Dito pwedeng magkabaliktaran to. Pwedeng sa kabila, pwedeng sa kabilang relay. So wala namang problema yan. At dito na tayo sa last na pyesa, ang mini driving light. Dito sa mini driving light, pagsasama-samahin nyo yung magkakaparehas ang kulay. At ang negative dito sa mini driving light ay yung kulay black na wire. Kadalasan naman black ang kulay ng negative wire dito sa mini driving light. At itatap natin siya dito sa negative ng battery. Itap na lang natin siya dito sa may number 85. May natitira na lang tayong tatlong kulay sa mini driving light at dalawang number 87. Ito na yung pinaka-tricky part dito. Itong isang number 87, i-connect natin sa alinman dito sa tatlong wire ng mini driving light. Ito kasi ay nakadepende kung anong kulay ang gusto mong palabasin sa mini driving light mo. Pwedeng dilaw na may halong white, pwedeng white lang, pwedeng dilaw yung high mo. Kung nakapag-decide ka na kung anong kulay yung magiging high mo, proceed na tayo sa isang number 87. So dito naman sa isang number 87, ito siguro yung low natin, i-connect natin sa alinman sa natitirang dalawang wire. Kung gusto mo ang low mo ay dilaw or puti or combination ng white at yellow, pagbabalik-balik ta rin mo lang siya dyan. Kaya maganda, i-testing mo muna pagkakabit mo para malaman mo kung anong kulay yung gusto mo. Ngayon, dito na tayo sa actual na pagkakabit ng mini driving light.
Ito nga palang kakabitan natin, ito ay Yamaha Mio Grabis, itong motor ko. Bali tinanggal ko na lahat ng pairings para mapakita ko na sa inyo ng diretso yung pagkakabit. Ito yung mga tools at pyesa na gagamitin natin. Pang splice ng wire, splice, 14 gauge na wire, mas makapal, mas maganda. 15 amps na fuse. Pwede rin kayong gumamit ng 10 amps na fuse. Test light. Kaya gamit tayo ng test light kasi hahanapin natin yung accessory wire ng motor natin. At yung common ng domino switch. Mga cable tie, pang secure ng wire. Dalawang relay. Insulator hose para iwas ngat-ngat ng daga. Maganda to kasi makapal to. Plastic siya, parang plastic. Saka mga electrical tape. Ngayon, dito naman tayo sa battery. Sa battery, kinunik ko na yung housing ng fuse. So, didiretso to papunta dito sa ulo ng motor natin. So, isi-secure lang natin. Pasok natin sa insulator hose. Lagyan natin ng cable tie para hindi gumalaw. Ito yung housing niya. Ito yung sa positive ng battery. So, kinabitan natin ng I-terminal para hindi gagalaw pag in-screw natin dito sa positive ng battery. Ngayon sa negative ganun din. Papasok mo siya sa insulator hose, secure mo, lagyan mo ng cable tie, papunta dito sa ulo ng motor natin. Pagagapangin nyo lang sa baba. Lalagyan din natin to ng I-terminal katulad ng ginawa natin sa positive na may I-terminal para hindi siya gumagalaw at secure na secure talaga yung mahigpit na mahigpit yung connection niya. Okay? Pag pinagapang nyo yung wire na may insulator hose, padaanin nyo dito sa bakal, pagapang, lagyan nyo ng cable tie dito sa ilalim. Ganun din sa kabila. Ayan, daanin nyo siya hanggang makarating siya dito sa ulo. Ito naman tayo sa mini driving light. Kinabitan natin ng bracket, pag ganyan. Yung mababa dito sa headlight. Lagyan lang natin ng screw dito. Screwan lang natin sa ilalim. Yan ang itsura niya. Mahigit 6 months na rin kasi yung itong mini driving light ko. Ngayon, binaklas ko muna para ma-demo ko sa inyo yung tamang pagkakabit. Ito na yung dalawang connection natin mula sa negative at positive ng battery. Ito yung negative wire natin. Dito siya. At ito yung positive wire natin. Tapos nga pala, itong sa domino switch, ito kinabit ko na. Ito yung wire ng domino switch, tatlo. Ito yung domino switch natin. Dito natin ilagay. Bali, binutasan ko lang dito. Ilagyan ko na lang ng screw para hindi siya magalaw. Tapos pinadaan natin dito sa butas. Papunta dito sa ilalim. At ito na yung wire natin. Ngayon, hanapin na muna natin yung accessory wire ng ating motor gamit ang test light. So, ang clamp ng test light lalagyan natin sa body ground o sa negative terminal ng battery. So, lagyan na lang natin dito sa may bolt. Dito sa bandang susian ng Mio Grabis may tatlong wire. Tutusukin lang natin isa-isa gamit ang test light kung alin dito sa tatlong wire ang iilaw kapag nag-switch on tayo ng ignition switch at mamamatay ang ilaw ng test light natin kapag pinatay din natin ang ignition switch. Ngayon, buksan natin yung ignition switch. So, ayan, nakabukas na. Meron. Ito, nakikita nyo. Meron. Patayin natin ang susian. Tapos testing natin. Wala, patay, nakabukas. Dito sa pagtetesting natin, napag-alaman natin na may isang wire dito na permeng may supply kahit patay o bukas ang ignition switch. At ang dalawang wire dito ay nagkakaroon lamang ng supply pagka binubuksan natin ang susian. At namamatay din kapag pinapatay rin natin ang susian. Pwede tayo mag-tap dito sa dalawa, either dito or dito. Ngayon, sa pagkakataon nito, dito ako nagbalat ng wire dito sa isang wire na to. Pwede rin kayo dito sa may line. Dugtungan natin ng wire to para medyo mahaba. Nadugtungan na natin ng wire, itong accessory wire, at binalutan na natin ng electrical tape. Ibalik na natin itong ano niya para hindi siya mabasa.
Ganyan yan eh. Yan yung dating forma niya. Tapos, balutan natin ng para mas secure. Para din may idea kayo, ito yung mga iba't ibang brand ng motor at yung kani-kanilang kulay ng accessory wire. Nabalutan na natin kung saan tayo nagtap para hindi pasukin ng alikabok sa kanang dulo. So dinugtungan na natin itong accessory wire natin para medyo humaba siya. Dito na muna tayo sa dalawang relay kasi dalawang relay ang gagamitin ko eh. So dalawang relay na to, meron tayong dalawang 87, 85, 86 at dalawang number 30. Itong 87A na nasa gitna, hindi natin gagamitin to. So hayaan nyo na yan, huwag nyo nang pansinin. So dugtungan natin to ng wire. Gamitan natin itong female at male connector para mas madali ang trabaho natin. Ganito siya pagkatapos natin makabitan ng connector sa kanang wire. Pagsamahin na muna natin tong dalawang relay. Hahanapin na natin yung common ng domino switch gamit ang test light. Kabitan natin ng positive wire ang isa sa tatlong wire ng domino switch. Ito yung galing sa battery. So ikabit muna natin dito sa kulay black. Tapos yung clamp ng test light ilalagay natin sa negative ng battery. Ang goal natin dito, kapag nilagay natin ang test light sa kulay blue or red na wire, dapat ay iilaw ang test light kapag pinindot natin ang isa sa high or low ng domino switch. Pindutin natin yung high. Try natin pailawin. Wala. Natin dito sa isa. Wala din. So wala siyang ilaw, no? So i-try natin, pindutin natin yung low. Sa low, wala yung isang wire. Yung isang wire, meron. So dito may continuity yung low pero yung high ay wala. Ngayon ililipat natin yung positive wire mula sa black, ilalagay natin sa kulay blue na wire. At i-testing ulit natin. Pindutin natin yung high. Dikit natin yung test light dito sa kabilang wire. Sa black na wire, wala. Dito sa red na wire, meron. So meron yung high natin, pindutin natin yung low. So dito dapat magkaroon na ng continuity itong kulay black dahil yung kulay pula kanina ay umilaw yung high natin. Pero kung hindi pa rin umilaw, ilipat nyo yung positive dun sa kulay pula at saka nyo i-testing ulit. So try natin tong itim. Ayun, nagkaroon na. May continuity na. At itong pula, wala. Bali ang common nitong ating domino switch ay itong kulay blue. Dahil nagkaroon na ng continuity yung kulay black at kulay red pag pinipindot natin yung high at yung low ng domino switch. Teka wait, baka kasi may magtanong eh, lubos-lubusin na natin. Bakit nga ba may dalawang accessory wire ang Mio Gravis? Yung dalawang accessory wire ay pares lang nakakonekta sa ignition switch pero hiwalay ng linya para hindi sumobra ang load sa iisang wire. Halimbawa, ang isang accessory wire ay para sa headlight o sa main electrical or sa stock accessories. At ang pangalawang accessory wire ay pwede mong gamitin para sa dagdag na accessories. Halimbawa, USB charger, voltmeter, or mini driving light. Dahil fuel injected ang Mio Gravis, sensitive ang ECU nito sa kuryente. Kung isang wire lang ang gagamitin mo para sa lahat ng accessories, pwede ma-overload at mag-cause ng voltage drop. Maapektuhan nito ang ECU at idle ng makina. Pinadali ng Yamaha ang buhay ng mga owner at mekaniko. Hindi mo na kailangan mag-splice ng stock wire kung gusto mo pa ng isang accessory. May ready na dalawang accessory lines, so malinis ang pagkakabit. Huwag kang malito kung parehas silang kulay brown pero magkaibang pin sa harness. Safe na gamitin pareho basta hindi sosobra sa recommended current. Ipag-connect na natin yung accessory wire saka yung common ng domino switch. Dito na tayo sa relay. Yung dalawang number 30 pagsasamahin, ikakabit sa positive ng battery. Para hindi kayo malito, balikan nyo yung ginawa nating diagram. Ang dalawang number 85 naman, pagsasamahin, ikakabit sa negative ng battery. Meron na lang tayong dalawang 86 saka dalawang 87 ng relay. Ang isang 86 ay ikakabit natin sa isang wire ng domino switch. At itong natitirang 86 ay ikakabit natin dito sa natitirang wire
ng domino switch. Kahit magkabaliktaran yan, walang problema. At meron na lang tayong natitirang dalawang 87 dito sa dalawang relay. Dito na tayo sa mini driving light. Sa mini driving light, pagsasamahin nyo yung pare-parehas na kulay. Tapos yung kulay black dito sa relay ng mini driving light ay ilalagay nyo sa negative ng battery. Meron na lang tayong tatlong kulay sa mini driving light. Ang isang 87 ay ikabit muna natin dito sa kulay puti ng mini driving light. Tapos itong isang number 87, ikabit muna natin sa kulay dilaw. Tapos ay ite-testing muna natin. Ayusin muna natin para hindi sila magdikit-dikit. At ang kulay na natira dito sa mini driving light ay kulay red. Testing na natin, lagyan na natin ng fuse itong housing. Ignition on. Pindutin natin yung low. Kulay dilaw. Ang high, kulay puti. Palitan natin kasi gusto ko yung puti, low. Tapos yung high ko, puti na may dilaw. Ikabit natin yung isang 87 sa puti. Tapos yung isang 87 sa kulay pula. On na natin yung ignition. Low, puti, high. Ayun, nakuha natin. Puti na may dilaw. I-secure na lang natin yung mga wire. Lagyan natin ng mga electrical tape. Tapos cable tie. At good to go na. At sana nakatulong tong video na to para dun sa mga balak magkabit o mag-DIY ng mini driving light. Kung may mga tanong kayo, paki-comment nyo sa baba, sasagutin natin yan. At kung nakaabot ka sa dulo ng video na to, huwag kakalimutan mag-like, share, at subscribe. Yung setup natin, ito yung relay ng mini driving light. So walang ano yan, walang tama yan. Ito yung sa domino switch. Tapos nilagyan natin ng insulator hose. Nilagyan natin ng insulator hose yung accessory wire para hindi siya nababasa. Saka iwas ngat-ngat ng daga. Ayos, testing natin. Kita-kits sa next natin video.